After a full day yesterday, here comes day 2 of our tour. Our first stop was this Chinese medicine facility na sobrang interesting at medyo mysterious din. Bawal mag-record ng video inside kaya walang footage. Pero don't skip the video description, may nilagay akong important tips doon para hindi rin kayo mabudol kung sakali mapadaan din kayo dito. Kasi sa totoo lang, may sales stock talaga yung sa loob. Bumawi naman sa food after. Ito na yung aming lunch. O, diba? Ang tagal namin doon sa medicine facility na yon. Pero doon sa food, ang dami namang choices, tapos per table, per group to. Alam ko, hindi naman namin to naubos. Ang maganda dito, pag nakain sila, laging may hot tea, tapos saka lang maglalagay ng soda kapag nag-request ka. Our next stop, we went to Dr. Sutian Museum. At dito ibang vibe naman. This place is dedicated to Dr. Sun Yat-sen, the founding father of modern China. He played a major role in ending the Qing dynasty and starting the Republic of China. Ang galing ng pagkaka-represent ng history, it's like stepping into the past. The museum has miniature houses or buildings na parang bawat isa may sariling kwento. Para siyang walk-through tour ng buhay ni Dr. Sun. Or Dr. Sun. SUN kasi. Every small building feels like a piece of his actual home or life experience. Plus, ang daming halaman at mga puno. Presko talaga, perfect for photo ops. Hindi lang siya museum na boring na puro loob ng building. May garden feels din siya, may mga statues and historical replicas. And honestly, ang ganda ng lighting sa mga sulok. Perfect spot for your OOTD shots and yes, chick era pa rin kami kahit nasa mga 20s na, pikit na lang sa init at laban sa IG post para mga OOTD shots, diba? We walk around the whole place appreciating both the history and aesthetics. May mga stone pathways, traditional Chinese architectures, at mga bonsai-style na plants that made everything feel very zen and cinematic. Talagang worth it mag-picture dito at mag-take in ng videos. You get that classic, vintage vibe with every nature twist. Every building dito or yung maliliit na parang bahay, may mga statue. So parang pinapakita talaga dito yung modern at old traditional mga Chinese. Kasi syempre may mga Chinese pa din naman na ganyan yung suot until now. Nakakatuwa nga mag-ikot dito pero minsan mapapagod ka rin. Uupo ka, hihintayin mo sila dumating. Pero nung nakita mo sila nagpipicture ng ganito, nakigaya ka na din. May mga areas dito na halos walang tao. Doon yung mga part na mas maganda mag-OOTD shots or mga video for reels, diba katulad nito. So, kung anong isipin nila na ma-video, ginagaya ko na lang din. Tapos kung busy sila sa pagpipicture taking, doon ako nagkukuha na ng time para mag-walk katulad nito. Ang dami talagang parts na walang tao. Ito yung center part na may bell, pero hindi nila pinapatunog. Tapos maganda yung mga halaman dito, buhay na buhay. Maganda yung mga puno, ang lalaki. May mga statues dito, so if you're interested with arts, matutuwa ka talaga dito. Yung way dito, ang lalaki ng puno. May mga pictures kami dyan, sobrang ganda. Happy naman yung place, masulit naman. Kahit nung sunod na tour namin dito, napunta kami sa latex shop or factory. Another budol din yon. So, read nyo na lang yung description sa baba para malaman nyo yung do's and don'ts. Thank you!